Magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin, mga minamahal kong mga kababayan, ito pong tungkol po sa pagkamatay po ni Mima Alicia at maging sa pagkahuli at maging sa pagsuko nung ilan pang isa sa mga kasabwat sa pagpapapatay dito po kay Mima Alicia. Sinasabi po ng ating mga kapulisan na ang dahilan daw kung bakit daw pinapatay itong si Mima Alicia dahil sa may utang daw ito na 8 million kung di ako nagkakamali. At kaya ito pinapatay dahil sa yun nga hindi nakakabayad ng utang. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, unang-una dahil ako po ay hindi naman sa sinasabing napakagaling mag-analisa, pero duda po ko sa nangyayaring ito. Duda po ko dahil unang-una, paano po magkakautang si Mima Alicia ng ganong kalaking halaga? Gayong, kung di ako nagkakamali, ay mahigit 200 to 300,000 monthly ang natatanggap niya na sahod mula sa YouTube. Ngayon, kung talagang meron ding 8 million itong si Mima Alicia, na inutang, ano at saan niya dinala yung 8 million? Ano ang negosyong ginawa niya? Ano yung tinayo niyang negosyo para sabihin may 8 million siyang inutang? Di ba? Ngayon, anong ebidensya ng ating mga kapulisan na meron ngang 8 million itong si Mima Alicia na inutang doon sa sinasabing mastermind sa pagpapapatay sa kanya? Sa totoo lang, sa umpisa pa lang na pinatay po itong si Mima Alicia, yung galawan po ng ating mga kapulisan hindi ko po nagugustuhan. Pasensya na po sa ating direktor o mataas na katungkulan sa ating Philippine National Police. Sa totoo lang, questionable po yung lahat ng galawan nila. Unang-una, hindi nila mailantad agad sa taong bayan kung sino yung dalawang mastermind na ito na inutangan ni Mima Alicia. Kung sino tong dalawang ito. Unang-una talaga, yan ang gusto kong malaman, makita. At ano ang mga listahan, ano yung mga conversation na pwedeng masabi natin na totoo nga na ito ngang si Mima Alicia kaya pinapatay dahil hindi nagbayad ng 8 million. Pero sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, kung si Mima Alicia ay may 8 million na inutang, saan niya nga dadalhin yun? Ano yung na-invest niya doon? At saan niya dadalhin yung 8 million? At paano siya pauutangin ng ganong kalaking halaga? Gayong sabi nga niya sa mga nauna niyang vlog na sapat naman ang kanilang pamumuhay. Kung maalala ninyo, di ba? Nung sinisiraan si Mima Alicia noon, sinabi niya hindi ko kailangan na bayaran ng milyon-milyon dahil sa sapat naman ang aming pamumuhay. Kung meron naman kaming ganito, meron kaming ganyan. 'Di ba? Tapos ngayon sa pagkamatay ni Mima Alicia, bigla na lang siya magkakautang ng 8 million. Alam mo, sa totoo lang, nung nahuli po itong dalawang taong ito, na mismong pumatay po dito kay Mima Alicia na nasabing meron ng mga nauna pang mga record, meron ng mga naunang mga kaso na hindi pa nila napapanagutan. Nung nahuli ito, bigla pong may lumabas na kumbaga isang tao na sinasabing ito daw yung kausap nitong dalawang ito na inuutusan ng pinaka-mastermind. Biglang lumabas nung nalaman nilang nahuli yung dalawang tokmol, Biglang lumabas ito, mga minamahal ko mga kababayan, at ang sinasabi nga nitong lumabas na tao na ito ay dahil may 8 million na utang itong si Mima Alicia. Pero ako duda ko. Kaya pinalabas agad ito, itong taong ito ng mastermind. Kaya pinalabas agad ito dahil pag hindi pinalabas ito, malamang kakanta ng totoong kanta o maglalagay ng totoong lyrics itong dalawang ito kung sino talaga ang mastermind. Ngayon, dahil nakita na ng dalawang na ito na nandiyan na yung nag-utos sa kanila, yung kausap mismo ng master, yung nag-utos mismo sa kanila, ayun, medyo kumalma dahil may kasama na sila.
No, at malamang kaya malakas ang loob ng mga ito na sumang-ayon doon sa taong yon na sinasabing kaya pinatay si Mima Alicia dahil may utang na 8 million dahil malamang balita ko sagana sa pagkain at alagang-alaga itong mga kriminal na ito ng mga membro ng Sungayan na nakakulong dyan ngayon sa piitan kung saan nandiyan ngayon yung dalawang tukmol na ito. Para sa akin, hindi ako naniniwala na ang pagkamatay ni Mima Alicia dahil lamang sa utang. Dahil kung talagang may 8 million na utang si Mima Alicia, kaya niyang bayaran yun. Every month. Hindi naman niya kayang ubusin every month yung 300,000 to 200,000 na kinikita niya sa kanyang YouTube channel at sa Facebook, maging sa iba pang mga niya, pati sa TikTok. 'Di ba? At saka kung mayroong 8 million itong si Mima Alicia, hindi niya kailangan magrenta ng bahay. Hindi niya kailangan na kumuha ng isang sasakyan na hulugan. Alam niyo ba? Yung sasakyan ni Mima Alicia, hulugan yun. Kung talagang may 8 million siyang inutang, meron namang tag 2 million na sasakyan, hindi niya kailangang hulug-hulugan pa yun. Di ba? Mga kababayan, alala ninyo, nung binugbog siya ng kanyang ex-boyfriend, siya ang nagpapautang, hindi siyang nangungutang. Mga minamahal kong mga kababayan, ngayon kung naniniwala kayo sa Philippine National Police, ako hindi. Hindi ganun ka kitid ang utak ko para paniwalain lamang ng ganun-ganun. Pinatay lang, nagkautang na. Nako, yan ang malupit. Namatay lang si Mima Alicia, may utang na. Ang tanong, may ebidensya ba na may utang nga ito? At bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli nitong mga pulis natin itong sinasabing dalawang mastermind? Ang tanong dyan, nasaan? Malamang hindi nila ituturo yon. Itong sumuko na kausap nitong dalawang ito, malamang ito yung magiging stopper para hindi kumanta itong dalawang ito. Ito yung stopper na kung saan magbibigay ng suporta sa dalawang ito. Wag lang aminin kung sino talaga ang nagpapatay kay Mima Alicia. Ako kahit hindi na natin nakita kung sino talaga yung kausap nitong middleman ba to, tawag dyan, alam ko na. Malamang alam nyo na rin. Gusto kong malaman sa mga komento ninyo, sa mga naiisip ninyo ngayon. Gusto kong mabasa. Nababasa nyo ba? Naiisip nyo bang naiisip ko kung sino talaga ang nagpapatay? Wala nang iba. Sasabihin hindi. Kung utang lang naman pwede naman idaan yan sa ganito Pwede naman idaan sa ganun yan Bakit hindi nababanggit ni Mima Alicia yan? 'Di ba? Kung talagang mayroong utang si Mima Alicia, bakit hindi dinaan sa Facebook o na sa Messenger? Bakit hindi siya pinatawag sa korte o kinasuhan? Hindi naman siguro ganun kagrabe kakriminal yung inutangan niya kung totoo man na mayroon siyang 8 million na inutang. Mangyayari dyan, para hindi matukoy kung sino talaga ang nagpapatay kay Mima Alicia, ang mangyayari dyan, mga minamahal ko mga kababayan, hindi huhulihin at hindi magpapahuli itong dalawa na sinasabing mastermind. Ngayon, kung talagang itong dalawang ito na nagtatago pa na siyang mastermind talaga ay mahuhuli, doon pa lang ako maniniwala na hindi dahil sa pagiging supporter ni Mima Alicia kay PBBM kaya siya pinatay. Tsaka lang ako maniniwala na ang pagkamatay niya dahil sa utang. Kung merong kompletong detalye, kung merong kompletong wala sasabihin may utang, may ganito, may ganyan. Pasensya na kayo. Lalong-lalo na sa pamunuan ng Philippine National Police. Baka nilalaruan lang kayo, nililin lang kayo. Mag-isip kayo, mga kapulisan. Mag-isip kayo. Hindi naman sa sinasabi kong mga bobo kayo. Hindi ko sinasabi mga inutil kayo. Pero yan ang nangyayari. Magbigay kayo ng ebidensya. Bakit ang hinahina ninyo magbigay ng ebidensya? O baka gawa-gawa lang ninyo yan para lang sabihin na yung mga supporters ni PBBM nabibigyan agad ng action pagka pinatay sila.
Ha? John Vic Rimulya, yung katotohanan ng gusto namin. Katotohanan. 8 million, biglang nagkautang yung tao, patay na nga, nilagyan nyo pa ng utang. Abay matindi. Baka mamaya pag ako naman yung napatay, sabihin kaya pinatay kasi may utang na 10 milyon si Labrador. O baka naman yung iba pag namatay din sabihin kaya pinatay kasi may utang sa Bombay, sa lending. Ang babaw ng ano na yan. Porket sinabi lang nung kasabwat na kaya pinatay si Mima Alicia dahil sa utang, naniwala naman kayo agad? Aba. Paano pala kung sinabi ng middleman kaya pinatay yan kasi nagselos ako, di naniwala naman kayo. Ha? Kasi nagselos ako kasi gano'n, kasi ganyan. So sana naman yung ating mga kapulisan, huwag kayong maniwala basta-basta. Isipin ninyo, timbangin ninyong mabuti kung ano ba talaga, pwede ba talagang patayin si Mima Alicia dahil sa ganito, ganyan. 8 million? Ewan ko lang sa magulang ni Mima Alicia, dapat gusto kong kung meron lang sana akong access sa na makausap ko, yung ma-interview natin yung magulang ni Mima Alicia kasi malalaman natin yan kahit man lang sa nanay niya, sa tatay niya, sa kapatid niya maging sa sa kalibin niya. Hindi nyo pa nga na-interview yung kalibin ni Mima Alicia, yan agad ang pinakalat ninyo dyan sa Philippine National Police. Ha? Ako sa umpisa pa lang na pag-iimbestiga ninyo, dudang-duda na ang mga Pilipino, lalo na ako. Pasensya na kayo, Philippine National Police. Ha? Parang binubudol nyo lang yung mga tao. Hindi ko kayo kinakalaban. Ang sinasabi ko dito, wag nyo kaming gawing mga mongoloid. Naintindihan ninyo, lalong-lalo ka na John Vic Rimulya. Ha? Leche ka. Paniniwalain mo kami na dahil lang sa utang o dahil merong mas malalim na dahilan? Ha? Na utang. Wala ngang namamatay sa utang Wala ngang nakukulong sa utang. Wala ngang nakukulong sa utang, patayin pa ng ganun-ganun na lang. Ha? Biro nyo, buhay pa si Mima Alicia, wala man lang ganito, ganyan, wala siyang binabanggit na ganyan. Ngayon, meron na. Ba, ayos 8 million? Matindi. At anong dahilan naman nung taong yun, nung mag-asawang yun, sinasabi na, para magbigay kay Mima Alicia ng 8 million? Ha? At sino sila? Bakit ayaw ilabas ng Philippine National Police? Hinihintay nyo na si Sara Duterte nang maging presidente? Para pagkatapos ng mga ito, wala na? O baka naman nabayaran yung mga pulis dyan na nag-iimbestiga? Kasi balita ko, pagkatapos na mahuli, itong mga Tolonges na ito, may mga pulis na kikialam na membro ng isang reliyong sungayan. Kala nyo hindi namin alam? Kanino ba nakakonekta yung mga membro ng mga sungayan? Di ba't kay Sara Duterte? At sa mga politikong tinatamaan sa mga sinasabi ni Mima Alicia nung buhay pa siya? Malaking kalokohan yung ginagawa ninyo, Philippine National Police. Ewan ko lang sa NBI kung ano ang kanilang dito. Hindi ako para sa akin, hindi ako desidido sa sinasabi nitong middleman na to, yung sinasabing na siyang nakipagtransaksyon sa dalawang ito at maging sa pinaka-mastermind. Imbestigahan nyo yung buhay ng taong yan. Imbestigahan nyo kung sino yan. Bakit kursunada siyang sumuko ng ganun-ganun na lang, samantalang ang pagkakaalam lang ng Philippine National Police, dalawa lang. Bakit biglang lumabas yan? Para patahimikin yung dalawa, para ipakita sa dalawa na wag kayong mag-alala, wag kayong mamblema, suportado tayo, ito na ako, kasama ninyo, buwis buhay ako para lang sa organisasyon, sa isang organisasyon na kung saan puro sungayan ng membro. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga tulonggis kayo
Ako, sa totoo lang ha, ayaw kong makapagsalita ng hindi maganda, lalong-lalo na sa mga kakampi natin. Pero sa nangyayaring ito, pasensya na kayo, lalong-lalo ka na John Vic Remulla. Masasabi ko talaga sa vlog kong ito, inutil ka, bobo ka, tanga ka. Naniwala ka naman sa hepe ng mga kapulisan na yan nga ang nangyari. Halatang halata naman sa mata niya, halatang halata sa sinasabi niya, malayo yung sinasabi niya sa utak niya, sa iniisip niya. Mga leche kayo, mga inutil kayo. Papanagutin nyo lang yung totoong takot kayo sa mga sungayan? Takot kayo sa mga Duterte? Anak ng kayo. Ako sa totoo lang mga kababay, pasensya na po kayo ha. At ako'y, alam nyo naman ako, wala akong pinipili. Kahit presidente ka pa, vice president ka pa, pag nakita akong mali ka, titirahin talaga kita. Ha? High blood tuloy ako eh. Di ba? So yun lang mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong malaman, marinig yung inyong mga o mabasa yung mga komento tungkol po dito. So muli po, tulad po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.